Barangay at Sangguniang Kabataan Postponement, isang malaking panlilinlang. Yan ang matinding pahayag ng isang veterano at magaling na election lawyer. Walang iba kundi si Attorney Romy Makalintal. Hello, good morning mga kapobre. Sang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Araw ng Lunes at Pizza G's na sa buwan ng Agosto. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong bagasa, panibagong lakas. And of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update na naman sa barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon mga kapobre. So eksakto, pagka-open natin sa ating cellphone ay tumambad po ang isang interview kay Attorney Romy Makalintal sa programang Ted Pailon at DJ Chacha. So nag-notify po sa ating cellphone ang programang yan dahil isa po tayo sa masugid na taga-subaybay sa programang Ted Pailon at DJ Chacha. Idol na idol natin yan si Ted Pailon. So mga kapobre, interview sa isang batikan at magaling na election lawyer, Attorney Romy Makalintal. At ito po ang kanyang pasabog. Panoorin natin to mga kapobre para malinaw at maintindihan natin. Here we go. Baka po nakalimutan ninyo na may halalan pong magaganap ha, barangay and SK elections ngayong paparating na Nobyembre. Pero alam nyo ba na may naghain po ha, both houses po yan sa Senado at Kongreso, na gusto na naman na i-extend po ang termino ng ating mga barangay at SK officials. So from 4 years, gagawin po itong 5 taon. Usapin po natin, meron siyang reaksyon. Election lawyer, Attorney Romulo Makalintal. Magandang umaga po, Attorney Romy Mac. Ay, magandang umaga, DJ Chacha at kay Ted at sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Salamat po sa pagpayag sa panayam ngayong umaga. Attorney, diretso po tayo dito. O, ano po muna ang reaksyon ninyo dito po sa paghahain itong bagong panukala sa Senado at meron din po sa Kongreso na palalawigin po ulit from 4 gagawing 5 years ito pong mga elected officials natin sa barangay? Well, para sa akin, with due respect sa ating mga mambabatas, ay parang isang malaking panlilinlang na naman ito sa ating taong bayan. Noong una, sabi nila, na-postpone yung halalan dahil sa they want to set the term of office to 4 years. Ngayon, gusto nilang i-postpone na naman ang halalan to fix the term of office. Ano ba ang pagkakaiba ng to set at saka ng to fix? Parehong-pareho lang naman yun. Parang pinalalabas lang, wala na tayong kaalam-alam sa mga bagay na yan. At yan ay isang talagang malaking paglabag na naman sa ating saligang batas at doon sa mga alituntunin na pinalabas ng Supreme Court kaugnay ng pagpupospone ng mga halalan. Sapagkat maliwanag na wala namang kadahi-dahilan, walang reasonable necessity, hindi kinakailangang mapospone yan at walang legitimate government interest. Ibig sabihin ng ating pamahalaan ay wala namang interest para mapospone pa. At higit sa lahat, para sa mga mambabatas na yan, yung 8 billion pesos na nagastos na ng COMELEC para sa paghahanda nila, ay baliwala sa kanila. Parang pinababayaan na lang maanod sa baha yung 8 billion pesos na yun. Para bang sanay na sila na ang ating pondo ay mabaliwala na lamang at hindi mapakinabangan. Yan ay malaking dahilan kung bakit dapat na yung pagpupuspone na yan ng halalan ay dapat nating tutulan yan. Attorney Romy Mac, if we recall itong November 2026 election, pangilan na itong postponement?
pangalawa na yan, ano ha? Okay. Yan nagkaroon na, dapat yan December 2025 Okay. na postpone ng November 2, 2026. Okay. Pangalawang postponement na yan. Opo. Ano ha? Kaya, Ngayon, if you masakit also naman yan, ano ha? if you also remember, attorney, hindi ba ito yung undas na eleksyon? Yes, November 2. Okay. Ang ondas. Sinasabi lang, ay kasi ondas yan, maraming pupunta sa... Hindi ba ninyo, yun yung katibay, hindi pinag-aralan talaga ng ating mambabatas nung ginawa ng batas na yan. Attorney, naalala ko po, sa aming panayam dati sa inyo, bagamat tutol kayo, di ba? Tanong nga namin kayo ba'y pupunta naman ng Supreme Court para questionin ito? Parang pagod na yata kayo, hahayaan nyo na lang. Di ba? Yung undas na sa halip tayo po ay mag-commemorate nitong banal po na sa mga Katoliko na okasyon, okay na lang. Undas na undas, mayroong barangay election. Nanahimik kayo, di ba? Nanahimik na lang kayo eh. Tama? Sabi ho nga. Talaga na Go ahead. Pero ngayon, nagising na naman kayo kasi gusto ho na naman daw ilipat nga sa November ng 2028. Anong balak nyo ngayon gawin, attorney? Well, talaga nga, ito isasampa na naman natin doon sa ating Korte Suprema, ano ha? Kasi sobra na ito, Ted, ano ha? Hindi naman na siguro dapat nang payagan pa ito. Ang sabi nga ni ng Associate Justice Kagiwa doon sa kanyang dissenting opinion doon sa pagpopostpone ng December 2025 election, ang sabi niya yung ponensya, yung decision ay isang tanda ng pag-atras at pagpapasakop ng Korte Suprema at magiging sunod-sunuran na lamang sila sa Congress na hindi na dapat mangyari. Kaya ako naniniwala na kapag ito ay atin din nila sa Korte Suprema, ay palagay ko naman hindi na papayagan ng Korte Suprema na muli na naman nilang magawa ito, na matanggal na naman ang ating karapatang makaboto. Lalahanin natin nung magkaroon sila ng halalan noong October 2023, ang usapan dyan natin sa kanila, dapat hanggang December 2025 lang kayo. Abay, hindi. Ginawang November 2026. So nawala na naman yung karapatan natin, dapat napalitan sila. Ngayon, gusto na naman nilang palitan. Hindi ba lokohan na ito? Napakalaking kalokohan, parang niloloko na nila ang taong bayan, na para lamang sa sarili nilang political benefit. Ito, magpo-postpone naman sila kasi malapit na ang 2028 national election. Gusto nila magpasikat sa mga barangay officials na kapag kami sinuportahan ninyo, ipo-postpone natin yan. At what will prevent din na naman pagdating ng December 2028, babaguhin na naman nila. Sa another term, gawin natin 6 years ang kanilang term. Inuunti-unti nila ang panluloko sa taong bayan. Diretsahan na po itong itong sinasabi ni Attorney Romy Mac, siguro nga po sa inyong frustration, panloloko na kaninyo. So dito ho, kailan po ito kailan na po ito meron pong kumbaga hinugna para questionin kapag naaprubahan po yung batas kung sakasakali lulusot? Pagka pinirmahan yan ng Pangulong Marcos, pero ako na may naniniwala na marami naman mga advisor ang Pangulo na makikita nila ng malaking kalokohan na ito, na hindi na ito dapat pinapayagan. Kasi talaga namang mawawala na ang ating karapatang mamili ng ating mga kandidato. Balang araw, baka isipin pa nila, pati term nila, i-extend nila. Ipo-postpone din nila ang national election para magkaroon din sila ng pagkakataon ma-extend ang kanilang mga position. Kasi kung babaguhin mo lang pala, if you will just say to extend the term or to set the term, baka pwede rin to set another term para sa kanila. Attorney, so, yun ay dapat na pangalagaan natin. Attorney, so ngayon itong mga incumbent, ilang taon na silang extended? Halos mangyayari niya, parang kung ma-extend pa sila, parang pangatlo na. Hindi, pero ilang taon na ngayon? Kasi di ba dapat December to last year, no? Ngayon, dapat yan. Okay. December 2025 dapat wala na sila. Ngayon, na-extend nga sila, so laging 2026. So na-extend naman sila ng 1 year. Okay. Ngayon, extend naman sila ng 2028. Another 2 years na naman yan. Okay, sige. So, napaka-bilis, napakagaling ng kanila. Tsaka isa pa, alam mo yung extension na yan, hold over sila.
legislative appointment yan eh. So, huwag natin kalimutan na ang kanilang ginagawang yan, ina-appoint na nila na ang loyalty ngayon ng mga barangay officials na yan, hindi na sa taong bayan, kundi sa mga politiko. Ilang mga justices ng Korte Suprema ang nagpahiwatig na hindi nararapat itong holdover na ito kasi lumalabas, ina-appoint na lang sila ng ating Kongreso. Opo. Sige, so kayo po ay a-action dito kung sakasakali na magiging ganap na batas ito pong panukalang ito na i-postpone nga Yes. ang barangay elections on November 2028 na malamang by that time sasabihin naman po ng mga senador na ikatatapos lang ng pagkakahati-hati ng bayan kasi nga May 2028 may election. Kaya sasabihin, nagkahati-hati kasi. So, postpone ulit natin. Kaya taong bayan, kayo naman ay magising naman. No? Tulungan nyo naman ako rito. Hindi naman po pwede mag-isa lamang ako. At kami Tama. ni Manong Ted at DJ Chacha ang Oo nagsusumigaw na ito'y malaking panlilinlang sa ating karapatang makaboto. Oo nga, attorney, tumahimik na nga kayo dito po sa pinakahuling extension na ito. Kaninyo, di ba? Tinanong ko kayo eh. Tama na muna. Oo, Oo, pero sabi alam mo, ko. yung ating mga kabataan, naaawa ko sa ating mga kabataan. Ano? Oo, Kaya kayo mga sige. kabataan, tandaan ninyong pangalan ng mga kandidatong ito. Baka balang araw, may mga iba itong isusuportahan, ipag-aralan ninyong mabuti. Tandaan ninyo na yung mga tao ito na walang pakundangan sa paglustay ng ating pera. Imagine, Ted, 8 billion na nagagastos ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC kahapon, handang-handa na kami sa eleksyon. 8 billion? Bali wala sa kanila yon. Attorney, pwede pong mapagod pero bawal sumuko. Tawa sa mo ko. Hindi tayo kaya. Sabi nga ni Justice Alfredo Caguiwa, yung ganyang uri ng desisyon ay isang pagsuko at pagpapasakop sa Kongreso ay hindi tayo susuko at hindi tayo pasasakop sa Kongreso. Okay. Sige. So, salamat na marami, attorney. At kami aantabay po sa kahinatnan ng panukalang batas na ito. Mabuhay ka, attorney, at bawal Mabuhay. sumuko. Yes, katulad ni Alex Ayala, hindi tayo susuko. Laban pa tayo. Ayan, thank you. Ayos Attorney Romulo Macalintal. pag ito'y natuloy, happy sila. Happy ang mga barangay officials. Ang tanong, happy kaya ang kanilang constituents? Kasi nung tinitignan ko yung mga balita, partner, dun sa pinakahuling postponement, hindi nga actually postponement, na-extend na rin yung term nila di ba? From 3 to 4. Ngayon, 4 years na, gustong gawing 5 years. Gawin na lang kaya nating pang wherever sila dyan. Kasi parang ayaw na sila paalisin sa pwesto. Oo. Tsaka yung punto nga po na meron ng ginasta, no? Yes, 8 schedule billion natin pesos. itong ating interview sa COMELEC tungkol po sa gastusin na ito. Tama. Ay, nako. O di ba? Hayagang sinabi ni Attorney Romy Macalintal na ang pagpapaliban sa barangay at iski eleksyon ay isang malaking panlilinlang. Ginawa na daw ang papugi-puwins ng mga congressman ng mga mambabatas ang pagpopostpone dahil siyempre daw tatanaw ng utang na loob itong mga barangay opisyal, barangay kapitan, mga barangay kagawad, mga iski officials kung sakaling mapospone at madadagdagan na naman ang kanilang termino ng 2 taon dahil ang mga panukalang batas po ay pag-extend ng term to 2 years dahil ang nakalagay sa kanilang mga panukalang batas ay sa 2028 na po magaganap ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Instead na gagawin ito ngayong November 2, 2026. So ito po daw ay papugi-puwens ng mga mambabatas. Of course, sino namang hindi matutuwa na mga barangay official kung sila ay ma-extend na naman ng 2 taon. Maglulupasay sa tuwa yan mga kapobre. Kaya panigurado yung mga mambabatas na nagsusulong na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay matik yan.
tatanaw ng utang na loob yang mga barangay official at mga SK official. So yung sinasabi ni Attorney Makalintal ay isa po yang real talk. At pagsisiguro ni Attorney Makalintal, siya po daw ay handang-handa na para ipetisyon ang anumang batas postponing the barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Hinihintay lang daw niya kung ito ay pipirmahan ng Pangulo. At matik yan, Attorney Rumi Makalintal, to the rescue yan. Dudulog yan kaagad sa Korte Suprema para questionin ang nasabing batas. And take note mga kapobre, si Attorney Rumi Makalintal po ay minsan na pong nanalo at yung pinitisyon niyang postponement ay dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional. Kaya hindi po katakataka na mananalo muli si Attorney Rumi Makalintal mga kapobre, dahil po mayroon na po siyang pinagbabasihan na desisyon ng Korte Suprema. So mga kapobre, yan ang ating quick update. Please stay tuned sa ating munting channel, Cap John Official, para updated kayo sa mga update sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election. This is your Cap John Official. Bye bye and please support, please subscribe. God bless us all.